Pagka nagkakaedad ng tao, mga ganitong, kaya hanga kay Brother So, matibay. Ako, mahina akong nilalang. Pag ganitong oras, talagang, wala na. Okay. Ang lesson natin, sabi ko, how to get more money from God. Diba? How? Meron ba tayong ibang ganito? Kasi maubos naman yun. How, diba? Napaka-slim naman ng age ko eh. How to get more, talagang malaki, money from God. Okay? Yan. Paano? Papalitan ko ito ngayon, yung word na God, mother. Okay? How to get more money from your mother? Magsisinungaling ka, magpapaproject ka, at mangungupit ka, at mag-overpricing ka. Tama ba ko? Hello? Am I right? Oh, saan ka doon saan ka nabilong doon sa apat? Overpricing, magsinungaling, mangungupit, ano ba yung isa? Sabi ko? Ha? Ha? Mag-project ng kung ano-ano na wala naman sa listahan ng guro. O, di ba? Oh. Saan kayo doon? Ha? So, yun yung mga ano nyo eh, di ba? Oh. Saan yung pambura natin? Palitan natin ngayon. Kung yung may estudyante, nagsisinungaling, nangungupit, dumaan din naman ako pag sa nanay, di ba? Nangungupit. Kasi lang, hindi ako nangungupit sa nanay ko. Dahil, wala akong kukupitin. Okay. Ngayon, how to get more money from your work? Dito na, sa work mo. Paano ka kukuha ng maraming pera sa work mo? Huwag na huwag kang malate. Kasi pag nalate ka, deduction yun. May mga opisina na yung 1 minute mo ay merong deduction na. Iwan ko lang kung merong grace period, sa mga opisina nyo. Noong kinamisis nung araw, nag-offer yung kanilang company na pagka laging on time ka, sa loob na isang buwan, meron kang 25 kilos na bigas. Okay, no? Ang daming nagiging on time. Ang daming nakakuha ng incentive. Siya lang ang hindi. Bakit? Siya lang bilite. So, ganun po yan. How to get more money from your work? Invest in your time. Be early. Tapos, take opportunity to overtime. Tama ba ko? Mag-overtime ka kasi kailangan mo ng pera eh. So, pag meron kang 1 hour na overtime lagi, pera yun. Nakuha nyo, mga kapatid? Pagkatapos, huwag ka laging mag-absent. Yung mga tawag doon, mga vacation na yon, vacation leave, pasukan mo. Yun po yan. So, how to get more money from your work? Be there on time and extend your time. Pasukan mo lahat. You have your money. Tama ba ako? Yan. Ngayon. Sa inyo. So, how to get more money from God? Paano tayo makuha ng pera sa Diyos? Okay? Doon ngayon ang sinabi sa Malakay chapter 3, verse number 10. Anong sabi? O sana yung computer dito? Malakay chapter 3, verse number 10. O, basahin natin. Ano nakalagay? Ready? Read. Okay. Word dito, bring. Bring ye all the tithes into the storehouse. So, ibig sabihin, ikaw ang magdala. O, pastor, may GCash naman ngayon, pwede bang ipadala ko sa iyo? Pastor, merong mga nagda-tithes, nag-offering, nagla-love gift, diretso sa akin. Pastor, pwede bang pasend
Yung ano mo, yung sa bangko mo, meron bang, kasi may bangko ako, di ba? Oh. Pero yung bangko ko, walang laman yun. Pahingi ng number niyo po, Pastor. Kasi anong tawag no? Transfer? Ita-transfer ko yung tithes ko. Yung offering ko, transfer ko. Meron ganun. Yun po yan. Lalo na nung pandemic. Okay? So dito po yan, mga brother. Pero yung sinabi ng Panginoon, bring, ye, ikaw yon. So ibig sabihin, pag pumunta sa church, dalhin mo. Okay? That there may be meat in mine house. So our tithes and offerings is the meat. Ibig sabihin, expenses po yan ng church. Mga kapatid ha, church expenses po yan. Okay, ganito yan. Kung papalitan ko ito ng word na government. Government, di ba yung God is government? Gov na lang, government. How to get more money from government? So the government, kung tayo ay kukuha ng pera sa gobyerno, ang makukuha lang natin ay ayuda. Tama ba? Hindi naman kayo purpose, wala din kayo makuha. Nakuha nyo? Mabuti pa yung mga tao na walang trabaho. I really, against ako dyan. Against ako dyan sa ayuda na yan. Sa purpose na yan, against ako dyan eh. Bakit? Nagtatrabaho yung iba makinabang lang. Hindi yan talaga tama eh. Kasi ang tama dapat, do not ask what you can get from your government, but what can you contribute to your government. Dapat kan yung contribution mo sa gobyerno. Tama ba? Ganun din yan sa pamilya. Do not ask what you can get from your family, but how you can contribute to your family. So dapat lahat tayo ay contributory. Okay? Bakit? Meron kasi tinatawag na law of giving and receiving. So you give, you receive. Ano to eh? Di ba? Yung plants, ano binibigay ng mga yan? They will give dun sa tao man, ano binibigay niya? Oxygen. Ang ganda, di ba? Fresh air. Pero yung tao pa nagbigay, ang baho eh. Nakuha nyo? Pag umutot ka, tuwang-tuwa yung halaman. Pag umutot yung halaman, tuwang-tuwa ka. Law yan eh. Batas yan. Kita mo, kahit yung insekto nga, yung law of giving and receiving, yung langgam, kakainin ng ibon yan. But the moment mamatay yung langgam, tatawa. Langgam kasi sa amin, ibon eh. Langgam sa ibon. Ay, nako, kabira talaga. Otak si Buhano eh. Yung ibon, kakainin niya yung langgam. Pagbuhay pa siya, tama? Sa amin kasi, yung langgam, ibon din yun. Kaya yung ibon, kakainin niya langgam. Yung langgam, pag namatay yung ibon, kakainin niya yung ibon. No, ba na yan? Tayo, yung katawan natin, hindi nyo ba alam yung katawan natin, kahit saan parte yan, ay napakaraming dyan, mga worms. The moment we die, 1 week pa lang, ubos na tayo. Kahit pa yung kabaong mo ay gawa sa stainless yan, silyado, ubos yan. Kasi tayo, by law of nature, we are designed to die. Yung kaya ito dito, pagka naligo ka umaga, ang dami pong libag dyan, ang dami libag dito, di ba? Kaya nga, nag-i-stinol tayo eh, di ba? I-stinol. Pag ganun mo, pagkahapon, kadere, di ba? Kaya hindi na ako nag-i-stinol. So, ito po yan, kapatid. Ngayon, kung babalik rin natin ang tanong, how the government get money from you? Paano ba kukuha ang gobyerno ng pera sa iyo? Meron sila tinatawag na tax, di ba? Taxes. Meron pang IVAT yata yun, di ba? IVAT. 12% to, di ba? 12%. 12% ito. Income tax, Pero,
kung tutuusin nyo, ang kinukuha ng gobyerno sa inyo is 12%. Pag kayo po ay nagtatrabaho, kahit call center kayo, 30 to 33% ang nakuha sa inyo. And yet, hindi kayo nagre-reklamo. Tama ba? Kaya lagi nyo sinasabi, take home. So you have the gross income at saka yung net income. Nakuha nyo? Okay. So ang kinukuha nyo, yung nito na lang. Yun. So at least nagkaliwanagan na tayo, ha? Ito, yung 12% na yan na VAT, hindi ho kayo nagre-reklamo. And yet, ang Panginoon, humihingi lang siya ng, sana yun, 10%, di ba? Yung ano? Bring me all the tithes. Ang hinihingi ng Panginoon ay tithes. So what is tithes? Dalawa yan. Pag gumanon ka, tithes din yun. Very tithes. Very tight yan. Oh, very tight. Oh, di ba? Kasi dapat ang tithes hindi tight heights. Oh, di ba? Palabas. Kasi tight, iba yun. Tithes, palabas yun. That only requires 10% of what you have. The government asks you 12%. And yet, no Filipino against dyan. Nagbibigay lahat ng Pilipino. Kasi para naman sa inyo yan. Okay? Bakit? Magrereklamo ka sa gobyerno? Magrereklamo ka, bakit walang ilaw yung mga kalye? Tax yun. Magrereklamo ka, bakit yung kalsada mo lubak-lubak? Oh. Tax yun. Oh. Magreklamo ka, bakit may baha? Tax yun. Bakit? Sana yung project sa baha? Nasira kasi. Oh. Alam nyo, mayaman ang Pilipinas. Kailangan talaga natin maraming mga Kristiyanong mamamahala sa Pilipinas. Maraming pera ang Pilipinas, maniwala kayo. Nung araw, nung nasa Cambodia ko, awang-awa ka sa Cambodia. Kasi ang Cambodia, 2009, parang mas maunlad pa yung karangalan. Maniwala kayo, 2009, mas maunlad pa ang karangalan. Nung bumalik ako, after 10 years, magugulat ka. Yung bilihan ng mga relo nung araw, na parang yung parang tulda-tulda lang, my goodness, tinalo ang Green Health. Maniwala kayo. Yung mga kalye nila, ang lalapad na. Yung dating nilalakbay namin na lubak-lubak, at saka yung mga umaakyat sa bus, na nagbibinta ng mga na kung ano-ano, ang binibinta sa bus, dito sa atin, sasabihin itlog mo orange, di ba? Doon sa kanila, hindi. Ang binibinta doon, lahipan, yung snake, pritong ahas, prinitong scorpion, prinutong ang sarap noon. Mga exotic, di ba? Piniritong, yung centipede, meron, pambihira. Piniritong centipede, piniritong ahas, piniritong cockroach. Ayun, bumili ako noong cockroach. Kinain ko. Sabi ko, pagka kasi ahas, baka malason ako Pagka wala hipan, yung centipede, baka malason ako. At least ito centipede, baho lang to. O, di ba? Di naman siguro ako malason nito, na prito naman Kumain ako noon. Pero sa Pilipinas, hindi mo ako pakain. Tingnan niyo yung likod ng refrigerator niyo. Nandun yung tago yun. Mga di ba? Nandun Wala. Okay. Ito mga kapatid, So ano ba ang tithes? Is 10%, di ba? 10%. Itong mga Kristiyano kasi, hati, di ba? So pagdating sa tinatawag na tithes, which is 10%, okay, of what you have, meron tayong tinatawag na before the law, yan, during the law, after the law. Okay. Dito tayo. Okay? So, tatlong devotion yan. Sabi kasi ng mga Kristiyano, yung tithes na yan during the law lang yan.
Hindi na applicable yan after the law. Nagtatalo, di ba? So, titingnan natin ang kasaysayan ng mga bagay na yan. O, ito. Sana ba yun? Saan ba nakalagay yun? Hanapin ko muna. Ayan, nakita. Pambihira. Puro picture to. Ha? Ito ba yun? Hindi. Hanapin natin. Hindi ito. Para makita niyo mga kapatid. Ayun, ito. Yan. Yeah. Yan. Kita niyo na. Before the law, sino ang tao na bubuhay before the law? Sino? During the law, sino bang tao nagbigay ng law? Si Moses, di ba? Oh. Ang tao talaga, pagka bigyan mo ng batas, nagagalit eh. Kaya nang pagbaba ni Moses sa, sa Mount Sinai, dala-dala niya yung 2 tablets, ano ginawa niya? Binasag niya yun eh. Di ba? Sabi niya, puro utos, puro utos. Ayun, basag. Hindi yun na, wala sa Bible yun. Nagalit siya doon sa mga Israelita, di ba? Gumawa ng Diyos-Diyosan. Binasag niya yun, sa sama ng loob niya. Kaya ang parusa sa kanya, pinaukit ulit ng Diyos yun. Kasi yung 10 Commandments na yun, original yun. Written by the finger of God. Ngayon, bumalik siya ulit, nag-fasting siya ulit, nagmano-mano siyang kachichisil doon. Yun. So before the law, sino? Sila ni Abraham. Sila ni, sino ba? Isaac. Sino ba? Jacob. Oh. Yung ba, mga nagtatites ba yun? Si Joseph, nagtatites ba? Yes. Oh. Tingnan nyo, Genesis 14. Oh. Okay, plus Genesis 14. Ano sabi sa Genesis 14? Verse number 20. Oh. Genesis 14, verse number 20. Ang sabi ko dyan, and he gave him tithes of all. Oh. Diba? Ano ba, ano? And blessed be the Most High God, which hath delivered thine enemies into thine hand, and he gave him tithes of all. So, ang tithing is before the law. Bago man may utos, meron ng tithing. Okay? Saan pa natin mabasa yan? Hebrews 7, verse number 2 to 4. O, ano sabi doon? Hebrews chapter 7. Hebrews chapter 7. Hebrews chapter 7. Sige, tingnan niyo mga Bible niyo. Ayan na, yan na, oh. To whom also Abraham gave a 10 part. Si Abraham ho, before the law. Wala pang utos nagbigay na si Abraham. 10 part of all. Ibig sabihin, kung si Abraham, wala pang utos na magbigay kayo, nagbibigay na siya. Nakanya ba din? Anong binibigay niya? 10 part of all. Ibig sabihin, lahat ng tinangkilik mo, you give the 10% of it. Okay? Another verse. Genesis chapter 28, verse number 22. Sino po ito? Yung Genesis 28. Genesis 28. I'm sorry, 28. Verse number 22. Si Jacob po ito. And this stone, sabi ni Jacob, and this stone which I have set for a pillar shall be God's house. Ito magiging bahay ng Diyos to. And of all that thou shalt give me, I will surely give the 10 part unto the Lord. Oh. Kung ano binigay ng Diyos sa inyo, the 10% you should give to the Lord. Amen, mga kapatid? O, yun. Yan. Before the law yan, ha? O, ngayon, solve na tayo dito sa before the law. Doon tayo ngayon during the law. Kasi sabihin ng mga Kristiyano rito, ay hindi, during the law lang yan. O, ito, during the law. Sino nagbigay dyan? Leviticus 27 verse 30. Ano sabi dyan?
And all the tithe of the land, whether of the seed of the land or the fruit of the tree, is what? Is the Lord's. It is holy unto the Lord. Banal sa Diyos yan. Sa Diyos yan banal yan. That is during the law. Napakaraming verse niyan. Yan, gano'n natin basahin. Numbers 18, verse 24 to 28. Second Chronicles 31, verse 5 to 12. Nehemiah. During the time of Nehemiah chapter 10, verse number 37 to 38. Then Malakay, yung binasa natin, Malakay chapter 3, verse 8 to 9. O Malakay na lang ate. Malakay. O ito, si Malatsi. Sabi kasi nila, Malatsi. O. Will a man rob God? O. Ang tanong dito, ang tao ba pwedeng magnakaw sa Diyos? Nagnanakaw ba kayo? Huwag kayo magnakaw. May patutunguhan kayo. Yan ang will a man rob God? Sinagot ni Malakay, yes. Yes, you have robbed me. Ninakawan niyo ako. Sabi ng mga tao, but you say, wherein have you robbed me? Saan kayo namin ninakawan, Panginoon? Sumagot ang Diyos, in tithes and offerings. So doon tayo nagnanakaw sa ating mga tithes and offerings. Okay? Akala nyo, tithes yung ninanakaw? Hindi, pati offerings. Ninanakaw ng tao. Kaya anong resulta? Verse number 9. Ye are cursed with a curse. Ikaw ay sinumpa ng sumpa. Isipin mo, okay na yung sumpain ka Pero sumpain ka ng sumpa, delikado yan. Bakit? Sabi ng Panginoon, for ye have robbed me, even this whole nation. Oh. Kaya huwag tayong magnakaw. Okay? So that is during the law. Okay? Yun, during the law. Huwag niyong nakawin. Ngayon, dumating tayo sa panahon ng New Testament. After the law na yan. Dito na tayo sa grace period. So after the law, ang tawag niyan is grace period. Ang grace period, mula nung nagkaroon ng church, okay, hanggang ngayon, hanggang sa rapture. Grace period po yan. Bakit? Biyaya ng Diyos Biyaya ng Diyos na kayo mapagbigay. Biyaya ng Diyos na kayo nakapaglingkod. Biyaya ng Diyos na kayo nakapagsamba. Amen, mga kapatid? It's only by the grace of God. Oh, sipin nyo, nakatsaga kayo ngayon sa akin. Samantala yung iba, humihilip na ngayon. Nakuha nyo ba yun? Oh. Yun. It's only by the grace of God. So ito yun, tawag dito, after the law. Anong meron sabi dyan, after the law? Oh. Baka sabihin nyo, nalala nyo ba yung kwento ng Panginoon na nagalit siya? Saan siya nagalit? Sa templo, di ba? Sa templo Matthew chapter 27, verse number 27. Ano sabi niya? 23, verse 23. Matthew 23, verse number 23. Galing Thank you, ate. Nagawan mo mga ganano. Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites. Oh, masakit naman yatang sabihin ng Panginoon, hipokrito ka. Hipokrito ka. For ye pay tithes. Oh, nagbabayad ka nga ng tithes mo of mint and anise and cumin and have omitted the heavier matters of the law. Yung pinakamagbigat, yung ano kasi, part nga ng law, di ba? Before the law, you have the tithes. During the law, tithing pa rin yun. Pero hindi lang naman tithes kasi ang utos ng Diyos Anong utos pa ng Diyos? Judgment. Di ba? Mercy. Nagta-tithes ka nga, wala ka namang awa. Pag nansakit ka ng kapwa mo, di ba? Oh. Anong silbi doon? Kaya sabi ng Panginoon, unfaith, nagbibigay ka nga ng tithes, wala ka namang pananampalataya. So what's that? Di ba? So ito yun. Heavier matters of the law. Although the tithe is before the law, during the law, and after the law, pero meron tayong heavier matter of the law, judgment. Okay? Mercy. Marunong ka magpatawad sa kapatid mo. Kaya sabi ng Panginoon, this ought ye to have done
and leave not the other undone. Hindi yung nagtatights ka na, wala ka namang awa sa kapwa. Wala ka namang judgment. Hindi po pwede yun. Balanse, mga kapatid. Okay na pa nyo? O, balanse. Ano ba? Ano ba? Ito. Yung sinabi sa 1 Corinthians 16 verse number 2, upon the first day of the week, let every one of you lay by him in store, as God hath prospered him. O yun, yung po yun, di ba? Kaya, yung first day of the week is Sunday. So, we give our tithes and offerings during Sunday. Ngayon, dahil meron ng tawag na, technology, yun. Pwede na yun. Kasi alam niyo nung araw, nung wala pang technology, yung mga miyembro sa Mother Church natin, Pastor, dumarating ng alauna, alas 2 na madaling araw, galing airport, diretso simbahan niyo, kakatikin yung pastor. Pastor, gising po. Bubuksan ko yan. Dala-dala yung pera, madaling araw. Sipin mo yan. Kasi hindi pa usang bangko ng araw eh. Magbibigay, 70,000, 200,000. Sabi ko, pag na-hold up kayo niyan eh. Malaking pera pa yung araw. Pero ngayon, wala na pong magdadala. Bakit? Titix lang, Pastor, yung account mo. O, di ba? O, ito yung account, Brad. O, Pastor, nag-send na po ako sa iyo. Magkano, Brad? Maliit lang, Pastor, sa million lang. Sino kaya makagawa niyan dito? Tingnan ko nga. Mukhang mga milyonaryo at milyonaryo yan naman. So, napadala ko ng 1 million sa account mo. Para saan to, Brad? Bahala ka na. Kung gusto mong maglaklak ng dyan, ng soft drinks, bahala ka. Ay, kulit na membro na yun, ano? So, ganun po yan. Ibig sabihin, mga buded, ito, ngayon, solve na tayo dito. So, tayo nagbibigay ng ating mga tithes. Kasi ang sabi ng mga Kristiyano ngayon, lalo sa social media, yung tithing, during the law lang yan. Hindi ho. It's not during the law. Before the law. Nag-practice na yan. Okay? Nakuha nyo? Oh. Kaya tayo ngayon, after the law, tinuturo pa rin ng Panginoon. Di ba? O yun, nakuha nyo na, di ba? Yun. Nakuha nyo na. So, wala na tayong problema doon, ha? Kagaya ko, ang dami ko ngayong ita-tithes. Bakit? O, binigyan nyo ako ng ganito. O, yung ganito. Dalawa ganito binigay sa akin, eh. Sipin mo, isa daw sa kaliwa, isa sa kanan. Grabe. Dalawa. Kaya binigay ko na kay Mrs. isa. Oh. Hindi naman ako marunong gumamit. Kaya nagbigay para i-BP ko, di ba? Saan pa ako napaturo ng pang-BP? Kay Joshua. Oh, yun, tuturo. Joshua, turuan mo nga ako paano BP. Oh. Hindi nga ako marunong sumagot pag may tumawag. Oh. Hindi marunong. Kasi hindi naman ako take eh. Sinaunang tao ako eh. Oh. Yan, ito. Binigyan ako ng ganito. Oh. Wala. Sabi ko, binigyan ako, malaki naman. Reklamo pa. Binigyan naman, di ba? Sabi ko, wala bang maliit-liit nito? Oh. Kasi malaki masyado, balke, oh. Hindi ko maano. Pero okay yan. Okay. So, nandun na tayo, ha? Okay na tayo doon sa Ngayon, bakit yung ibang mga Kristiyano yung magbigay? Basahin ko lang, ha, yung ibang dito. Bakit ayaw magbigay ng mga Kristiyano? Ito po yun. Each member should support their pastor and church through their tithes and offerings. Those who complain that tithing is not required under grace usually complain. Anong kina-complain nila? Not because they are serious about obeying God. Hindi naman sila seryoso about obeying God. But because they are looking for a way to justify their cheapness. Yung napaka-cheap ba? Ang Diyos natin hindi po cheap yan. It's not a cheap God. Diba? Nalala niyo ba si David? Nung mag-sacrifice siya?
Ano sabi ni David? I will not offer anything that cost me nothing. Yon. Ba't ka magbibigay sa Diyos na wala naman palang kwenta? Kagaya nito, nandito kayo, mupo kayo, di ba? Pinaglalabanan natin yung antok. Okay na ba yun? Kung kayo ay naantok dyan sa upuan nyo, ako din, para akong yelo nauukos. Diba? Alam nyo ba yung feeling, di ba? Yung gusto mong, ano ba to? Oh. Kaso lang, dahil alam natin na pagdating sa langit, wala naman sa langit kasi wala namang gabi. Araw na lahat eh. So, ibig sabihin, wala nang trabaho doon. Ano gagawin natin? Wala ding mall doon. Kaya sabi nila, napakalungkot lang pala yung langit na yun. Walang mall, walang pasyalan. Ano gagawin natin? Pasyalan, ang dami. Babalik na saan ka? Pastor, nasa Pluto po ako. Ang layo na pasyalan mo. Ay, Marion, saan ka ngayon? Nasa Jupiter pa ako, Pastor. Oh. Ikaw ikaw, ano daw? JC, saan ka? Nagpapainit pa ako, Pastor, sa Mercury. Para medyo mabawas-bawasan yung timbang ko. Kalayo naman, Mercury, ano, mainit-init, ano? Oh. Sipin mo yan. Ang lahawak ng kalawakan na yan. And yet, pag iniisip mo yan, planets lang yan. Pag pininta mo yung millions and billions of planets, aba, solar system lang po yan. Pagdating mo sa millions and billions of solar system, aba, pambihira yan. Doon na papasok yung mga galaxy, millions and billions of galaxies. Yun ay Milky Way. Millions and billions of Milky Ways. One universe. Sipin mo yan. Ang lupit, di ba? Kaya dito, pag nakabili ka na sakyan, nagpatakbo ka sa EDSA, akala mo ang tulin mo na. Tawag ba? EDSA, tulin mo. Subukan mong tumakbo doon sa sa Tiplex at ikaw lang mag-isa. Subukan mo doon, ikaw lang mag-isa. Tumakbo ka naman 60 doon, napakabagal mo pa eh. Yung ba yung sasakyan mo ay parang parang tawag doon, parang papel, sa sobrang bilis. Oh, tapos wala kang, tingin mo, walang tao. Tingin mo sa likod, wala. Ang bahagal mo, bakit? Ang nakikita mo, palayan pa rin. Tingin ka sa palayan. Tingin ka sa tubuhan. Oh. Sabi mo, ang bahagal mo. Gusto mong ihataw ng todo eh. Baka magkakalas-kalas yung gulong mo eh. Maawa ka eh. Oh. Yun po yan. Sumakay ka ng eroplano. Pagdating doon sa taas sa eroplano, tumatakbo ka na ng 350 miles per hour. Ano sabihin mo? Bagal naman ng eroplano. Nakuha niyo ba yun? Ang bagal eh. Oh, yan po yan. Itong mundo na ito, alam niyo ba umiikot ito? At the speed of 65,000 miles per hour. Naramdaman niyo ba? Nahihilo ba tayo? Wala eh. Pero, parang umano lang, in 24 hours, mapapansin mo lang, gumagabi na, umaga na, pero ang lakas pala, ang bilis ng takbo ng mundo, itong Earth na to, 65,000 miles per hour. Doon sa empty space, tumatakbo yan. Sipin mo, hindi nga nagsawa yung yung araw eh, ay yung itong halimbawa lang, ito yung sun. Umiikot lang yan siya, di ba? Ikot. Kaya ikot niya, umaga, gabi, ikot niya. Pag nakumplito niya yan, 1 taon niyang ikot yan. Napanya ba din? Pero yung speed noon, yung pag-ikot-ikot niya, grabe palang bilis niyan. Into the empty space. 65,000 miles per hour yan. Oh. Pero sa bilis niya, 24 hours lang sa atin yan. Nakuha nyo? Oh, gusto nyo pabilisin? Tanungin natin yung doon. Sino bang doon sa langit na para pabilisin, Pag pinabilis ito, bibilis din yung oras natin. Yung 24 hours, magiging 12 hours na lang. Ang bihira, no? Yun. So, okay na tayo dito. Saan ba ko magbibigay, Pastor, ng tithes ko? Sa net or sa gross? Usually, ganun eh. Saan kayo nagbibigay? Sa gross. Okay? Halimbawa, sahod mo. May tanong ba? Ang pag-usapan lang naman natin, net
or gross. So, dito ka magbibigay sa gross. Kasi pag sa net mo ba, ang take home mo nito, kung ang sahod mo ay 100,000, 100,000 halimbawa ito, kung 30% yung 17 na lang to. Tama ba? Oh. Sa'yo naman lahat yung 30% Ibabalik naman sa'yo ng gobyerno yan. Yung ibang mga Kristyano, maloko pa. Ay, sa net pala, ibawas ko kayong Meralco, ibawas ko yung di ba? Binawas na lahat Yung mga bills, binawas na. Ay, natira na lang, 5,000 na lang pala. Hindi ganun. Hindi ganun. Kasi yun, lahat sa'yo yun. Nakuha niyo, beloved? It should be from the gross income that you have. Okay. Dito tayo sa pangalawang giving, first fruit. So, tapos na tayo. Kaya makita nyo dyan sa natin, merong tithes. Apat ang giving natin dyan. We have the tithes. We have the first fruit. Hindi nyo ba alam ng first fruit? Ang the best kind of offering that you have. First fruit. Okay. Kwento ng first fruit. What is first fruit? Ito po yan mga kapatid, First fruit. First fruit. Saan ba yun? Okay, ito. Ang tanong natin, what is first fruit? Okay, so dito na tayo. First fruit, okay? Sabi ng iba, Pastor, mula nung naging church ito, laging first fruit. Wala bang second fruit ito, kaya last fruit? Wala lang first, di ba? Yan yung nasa Bible first fruit Oh. Saan ba nagsimula yung first fruit na yan, Pastor? Ito yon. Di ba yung mga Israelita nasa Egypt sila? Egypt, di ba? Naging bandage sila doon for almost 400 years. O 430, I'm sorry, 430. Sabi ng Panginoon, Moses, punta ka doon, i-deliver mo. So si Moses ang deliverer ngayon. Pagdating doon, lalabas sila ngayon sa Egypt. Lalabas, di ba? Hindi nyo ba alam na ang Israel hindi po yan disyerto nung araw? Hindi ho disyerto. Ang Israel, akala nyo disyerto ang Israel? Hindi ho. Ang Israel po, it is a land flowing with milk and honey. Tingnan nyo ha. Oh, Numbers tayo, Numbers. Oh, sana ba yung Bible ko? Numbers 13. Oh, Numbers 13. Exodus pala, Exodus. Exit pa lang sila Exodus 13. Oh. Okay? Tama ba ako? Yan lang, hanapin natin. Tama. 13, 16 pala. O, ano sabi dyan? These are the names of the men that Moses sent to spy out of the land and called for Hosea, the son of Joshua, so on and so forth. Pagkatapos dyan, anong sabi doon? Sinesearch nila yung land, Ito. Verse 23. Verse 23. And they came, nakuha nyo? 23. And they came unto the brook of Eshcol and cut down thence a branch. Yung branch, isang branch with one cluster of grapes. Isipin mo, one cluster of grapes. Gaano ba kalaki nga ng cluster of grapes? So, binili mo. Di ba ganun na kalaki? Tama ba? Ganun lang grapes yan Cluster na yan, di ba? Pantuwa ka, 2 kilo, 1 kilo. Nung araw, and they bear it between two upon a staff. Ibig sabihin, 2 tao, ganun kabigat ang cluster of grapes nung araw. Doon sa promised land. Nakuha niyo mo, ngayon, tuwa ka na. Sa bahay, may grapes ako Ang bunga niyan, ang cluster niyan, ganun lang karami. O, di ba?
Patas pag tinikman mo, mas maigi pang uminom ka ng suka. Kaya mo, kaysa yung grapes namin sa bahay. Grabe, di ba? Minsan nagdala ko dito. Tantua si Brother Ramil. Sino ba nakakain noon na talagang grabe? Nakakain ka ba noon? Yung grapes dito dala-dala ko sa bahay? Hindi mo makain yon. Pero dito mga kapatid, yung one cluster of grapes, my goodness, 2 tao po ang magbano noon. Ganong karami. Di ba? Kaya yung lugar na promised land, ang nakalagay dyan, di ba? And they brought of the pomegranates and the figs. So, ibig sabihin, marami po yan, mga kapatid. It is a land, and sabi nila, floweth with milk and honey. Verse number 27. 27. And they told him and said, we came into the land whither thou sendest us, and surely it floweth with what? Floweth with milk. Isipin mo, milk and honey. And this is the fruit of it. Ganon ka-bless ang Israel nung araw. Bakit po naging disyerto yan? Dahil sabi ng Panginoon, 7 araw, sa isang linggo, 6 na araw kayo na magtrabaho, 1 araw nyo ipahingayan. Yung mga Israelita hindi nakikinig. Tapos sabi ng Panginoon, yung 6 na taon, magtanim po kayo. Pang 7 taon, huwag kayong magtanim. Hindi sinunod ng Israelita. Hindi sinunod yun. Kaya ang ginawa ng Diyos, noong 70 AD, 70 AD, di ba? Nakita nyo, 70 AD. History muna tayo ha, 70 AD. Anong nangyari dito sa Israel? Ito yung tinatawag na conquest, di ba? Sinakop ito ni General Titus. Kilala siya as General Titus, pero ang haba ng pangalan noon General Titus Flavius Marcellinus. Kaso lang, haba kasi, di ba? Kaya General Titus. Para bang sa mga anak ko, Joshua, nilingon yan. Pag tinawag mo Chris, hindi yan nakikinig. Kasi, di ba? Si Charles, pagkagalit lang ako, saka ko tinatawag niya yung Joseph Charles Joseph, di ba? Si Janjan, kilala niyo Janjan. Pero ang pangalan niya, Chester Sipin nyo. Sa bahay, tinawag namin niya na Jan. Pag sa school, ang tawag sa kanya, Chester. Si Joshua, tinatawag namin ni Mrs. Joshua. Pagdating sa school, Chris ang tawag sa kanya. Kaya sabi ko, dapat isa na lang pangalan nila Nalilito yung bata ito na, di ba? So, yun. Kaya mga kapatid, yung 70 AD, na sila, yung disperse, di ba? Na-disperse sila. Naging bansa lang sila mga kapatid noong 1948. Ang haba. Ibig sabihin, ng 70 AD hanggang 1948, yung lupa na Israel po, nagbabayad po, binabayaran yung hindi na ibibigay nilang araw, hindi nila na ibigay na panahon doon sa lupa. Siningil sila Yun po yan. Ngayon, anong first fruit? Ito tayo, basa tayo ng Bible. Leviticus 23, verse number 10. Then babasa muna tayo. Leviticus 23, verse number 10. Okay, basahin natin. Ready? Read. Speak unto the children of Israel, and said to them, when ye shall come into the land which I gave unto you, and shall reap the harvest thereof, then ye shall bring a heap of the fruits, first fruits of the harvest unto the priest. Kasi nga po, wala naman sila. Galing sila doon sa Egypt, di ba? Maglalakad sila doon sa Israel, sa Promised Land. Actually, ang lakad na yon by foot, 40 days lang. Anong nangyari? Ilang taon sila? 40 years. Yung 40 days, nagiging 40 years dahil sa kanilang hindi pagsunod sa Diyos. Kaya mga kapatid kayo, tumatagal yung blessing sa inyo, sa atin minsan, hindi tayo sumusunod sa Diyos. Okay? Kaya sa halip na maging milyonaryo ka in the next 10 years, inabot ng 100 years,
Lupit, ano? Patay ka na eh. Saka ka lang naging milyonaryo. Okay. At least naging milyonaryo pa. So first fruit tayo. Ngayon, nagbibigay sila ng first fruit nila kasi lahat po sila ay nagtatanim ng produkto. Napan nyo? Ang ibig sabihin ng trabaho nila, they are engaged in agriculture nung time na yon. Napan nyo? Yun po yung kanilang first fruit ng araw. As the time passes, dumating tayo ngayon. Sino dito sa inyo ang mayroong sakahan? Ako meron akong sakahan. Farmville. Farmville. Farmville, ano sa computer, ano? So, wala nang nagsasakahan dito eh. Nakuha niyo mga kapatid? Wala na rin nagpo-poultry dito sa inyo. Kasi lahat tayo ay meron ng kanya-kanyang trabaho. Nakuha niyo? So, paano tayo magbigay ng first fruits ngayon? Kaya kung dito may first fruit of your harvest, ngayon, salary from your work. Nakuha niyo mga kapatid? Salary from your work. Okay. Dito tayo ha. First fruit. Pag-aralan natin. Ay, sige muna. So, basahin ko lang ha. The concept of first fruit is rooted in biblical times when people live in agrarian society. So, ngayon, ano naman yung sa kapanahonan natin? Sa kapanahonan natin, Proverbs 3 verse 9, ano sabi dyan? Honor the Lord with thy substance and with the first fruit of thine increase. Okay? So, mayroong first fruit of thine increase. So, bakit tayo magbibigay ng ating ano? Di ba? First fruit of your harvest, di ba? Sabi dyan? And say unto them, when you come into the land that I give you, you shall reap the harvest thereof, and you shall bring the first fruit of the harvest unto the priest. Yung first fruit, mga kapatid, kanina ibibigay yan? Sa priest. Ibig sabihin nito, wala namang priest ngayon, sa mga pastor ibibigay yan. Okay? Sa pastor. Ito, Ezekiel 44. Baka sabihin nyo, ay pastor, sa Leviticus naman yan. Diyan lang yan sa Proverbs yan. Dito tayo sa medyo malapit-lapit na sa, sa bagong tipan. Yung Ezekiel 44. Ezekiel 44 verse number 30. Sige nga, pag ano ate? The first of all the first fruits of all things. And every oblation, ibig sabihin nito, your giving, and every giving of all, or contribution of all, of every sort of your oblation, every sort of your giving, di ba, shall be the priest. Isipin mo, lahat pala ng offering, nung araw, contribution, para sa mga priest yan. And you shall give unto the priest, ibibigay mo, the first fruit of your dough, that he may cause the blessings to rest in thine house. Gusto mo pagpalain ka? You give your first fruits. Sabi mo? Rest. Gusto mo? Manatili yung bahay mo ng blessing? That the priest, diba? That he may cause. Sino ko dito yung priest? Wala ng priest ngayon. Ang pinalit mga pastor. Tawag niyo mga kapatid? Ngayon, pag nanood kayo sa social media, meron naman mga pastor na sa grabe kagarapal. Diba? Ako rito, pinapractice lang natin yung nasa Biblia. Hindi ko alam kung paano kayo magbigay. Kasi ang giving ninyo, it should glorify God. Sa Diyos niyo binibigay eh. Ngayon, ano ba trabaho ko? Pag may blessing, di gastusin natin. Pastor, halimbawa, lahat kayo milyonaryo. Ano gagawin ko sa pera? Bumili tayo helicopter. Di ba? Dahil pera eh. Ngayon, wala pa naman pera. Wala pa milyonaryo sa atin dito. Hindi nga natin mabubungan yung nandyan. Di ba? So, kung ano lang yung blessing na meron tayo,
doon lang natin gamitin. Amen mga kapatid? Yun lang. Oh. Ang saya siguro, kung mga milyonaryo na kayo, pag nag-announce ako dito, kailangan ko ng sasakyan. Kaya halimbawa na malaking simbahan, pag nag-announce, nakatin ako ng malaking simbahan Mga kapatid, kailangan ko ng 60 million. Pambihira. May tatayong membro Pastor, akin po ang kalahati. Anong kalahati? Kalahati ng 60. Isang tao lang yun. 30 million. Sabi ko, grabe namang tao ito. Pagkatapos, sabi ng pastor, meron pa ba? Pastor, akin yung 15. Akala mo mga barya lang yung usapan, pambihira. Tapos, 4 ng katao, tapos. Sabi ng pastor, magbibigay tayo ng mga misyonary natin, bigyan natin ng mga damit, mga barong. Bibigyan natin ng mga pantalon. Tayo yung isang membro. Ilang pastor po ba, pastor? Mga nasa 800. Sagot ko na po lahat ng 800 na barong. Pambihira. Sabi ng isa, ako naman pastor, sagot ko lahat ng pantalon ng mga pastor. Pambihira. Sabi ng pastor, kailangan ko ng love gift. Ako na po ang sagot, pastor, ng love gift ng 800 ka pastor. Ang ganda siguro ng ganun. Yung iba mga membro walang ginagawa Amen. Taga-amen lang. Sabi ko, pangit na simbahan na to. Walang contribution yung iba. Di ba? Kasi dapat, kahit maliit, lahat ng membro may contribution. Amen, mga brother? Hindi yung naasa lang. Kasi pag natuto kayong umasa sa kapwa niyo mananampalataya, siya lang lalo ang pagpalain. Nakuha niyo ba yun? Kasi naasa kayo Mag-contribute ka, you give. So ngayon, surgatin ko na ito kasi pagod na talaga ako. First fruit. Pininta natin to, yung first fruit natin, equivalent. Equal ko na lang ganyan, equivalent. Equivalent. Kasi equals naman din. Equivalent na lang. Spelling equivalent. Ha? Okay na, para 1 month salary. Equals na yan, 1 month salary mo. Di ba? Yan. Ngayon, itong taon na ito, merong dinala dyan si Mrs. na lagayan na bakal. So gusto ko yung first fruit natin, ihiwalay natin, ilagay natin dito. Di ba? Meron ng lagayan siya. Tapos, every na lang natin bilangin siguro. Kaso lang, iniisip ko naman, kayo ba'y marunong mag-ipon? For 1 year? Kasi nakikita ko, baka naiipon nyo sa milk teahan yan Maiipon nyo doon sa Starbucks yan Di ba? Kasi matutokso kayo, tama ba? Kaya ginawa nga natin, although talaga itong offering na ito, nakita niyo sa mga simbahan, meron silang First Fruit Sunday. Simbahan, mga First Fruit Sunday. Dito, wala na tayong First Fruit Sunday. Ang akin lang, si Mrs. nag-iipon siya. Pinabangko niya yung kanya. Good for her. Pero, meron siyang First Fruit bank sa sarili niya. Iniipon niya, sinusulat niya. Ang tanong, kaya niyo bang gayahin siya? Tingnan ko nga. Mukhang hindi naman. Di ba? Duda ko Duda ko So, kaya ginagawa natin ito, halimbawa lang Kaya tinuturo ko dito ganito. Kasi hintayin pa natin ng December yan, halimbawa lang ang sahod mo. Sahod mo is 100K nga. Sahod mo, di ba? 100K. Kung ipunin mong first fruit yan hanggang December, ang daming maraming mga tawag doon vacation time. Napunta ka ng Boracay, naubusan ka ng pera, babawasan mo ito. Say, 13-month pay naman ako, babawasan ko ito lang ko. Binawasan mo, di ba? Tapos nayaya ka ng barkada, kumain kayo sa Saan kayo kumain? Vikings. Nakantsawan ka.
Sige na. Ikaw naman, lagi na lang namin nililibre. Ikaw na libre ngayon. Nalaala mo si first fruit, binawasan mo naman. Pagdating ng December, ubos yun. O, nakuha nyo? Kaya ang gawin natin, paano ba natin may isauli ito? Kaso lang, mahirap magkwenta ng 100,000 eh. Dagdagan natin. O. Gawin natin ang sahod mo, 120,000. I-divided by mo yan ng 12 months. Di ba? So, ang ibibigay mo ay 12,000. Tama? O. So, meron kang 12,000 sa first fruit mo. At meron ka pa rin So, ang giving mo ngayon, dalawa na. You have the tithes, na 12K. You have the first fruit, na 12K. Okay? Yun ang maging set up ng giving mo. Monthly. Nakuha nyo? Kung ka, 15-30 ka, i-divide mo lang naman to sa dalawa. Nakuha nyo? I-divide mo. Kasi ito, monthly to eh. Kung divide mo ng 2. O, kasi 15 15 divide mo ng 2. O, yun. So that would be your tithes and offerings. Wala ka pang mission dyan. Nakuha niyo mga kapatid? Wala ka pang mission dyan. So, meron tayong sinusuportahan ng missionary. Alam niyo mga missionary natin, Sarah, lahat? May ka na ba? May mga 40 ba tao yan? Oh. Ang sinusuportahan ng church na ito, wala tayong bulletin board. Hindi nyo nga nakikita yung missionary. But never akong nagtanggal ng missionary. Isa lang tinanggal ko. Kasi mayaman na masyado. Hindi na pwedeng suportahan mo yung masyado na mayaman. Di ba? May beach na. Susuportahan ba ng simbahan na ito? Tayo nga, walang beach eh. Wala nga tayong kusina eh. Nagdalit sa atin yung mga married ladies. Na puro na tayo O, di ba? O. Harinawa, this year. Gumanda na yung dyan. O, gandahin natin. Para hindi mahirapan yung mga married ladies, ipa-aircon natin yung kanilang kusina. Nangaharap ng tulog, nangaharap ng gising eh. Okay lang yun. Oh. So, at least may pangarap. Mga 40s. Kasi dati, ang umahawak ng missions natin si Grace. So, pag natin over ko na kasi si Grace nandoon na sa di ba, sa La Jomar. Yung kay Pastor Rap, hinawakan na ni Charles. So, naglilipat tayo ng mga responsibilities. May 38. Hindi kasama dyan si Pastor Nelson kasi si Pastor Nelson nandun sa Global Surge. At saka pang 40 nga itong si Pastor yung kanina. Si Pastor Botch, pang 40 yan. Pang 41 si yung pupunta na babae dito si Jolie. 41 lahat yun. Kaya napansin niyo, pupunta sila dito every month, nangungulikta ng support nila. Okay? Yun po yan. Kahit hindi na sila salita, nangungulikta ng support nila. We should give them support. So mula noon, nagsusuporta tayo, isa lang ang tinanggal ko dyan mga batid. Kung ang church natin ay 25 years na, 25 years nang sinuportahan yung mga yon. So ang prayer ko pa rin, pagpalain kayo para dumagdag. Kung may pera nga lang tayo this year, gawin natin 50 yung suportahan natin eh. Nakuha niyo ba yun? Kaso lang, itong Sunday na darating, mag-general meeting tayo sa hapon sa gabi. Patawag natin yung mga dapat ipatawag natin, kasama ng mga Bible student, para alamin ko yung kapirahan ng simbahan. Kasi last year, ang naibigay natin sa yung mga speaker lang, yung mga pumunta dito ng mga pastor, na yung mga missionaries, parang 300,000 eh. Daming pera. Kasi pagdating ng February, March, April, May, yun yung kasagsagan ng mga missionary. Nandito sila eh. Halos hindi na ako makapagsalita eh. Nandyan eh. Gagawin mo. Di ba? Yan. Si Pastor Butch nga, ng tawag doon, makapagsalita. Wala, nandito si Pastor, dalawa sila, si Pastor na. Pero hindi ibig sabihin na hindi siya nakapagsalita, hindi natin bigyan ng love gift. Binibigyan natin ng love gift. Okay? Yun po yan. May tanong ba kayo dito sa first fruit? Sige, tanong. First fruit. Sana yung princess, yung papel. Yan, May tanong ba? Tanong mo na. Patanongin natin. Bigyan nyo sila.
O, bigyan mo. Isa. O. Wala tayong ano. Walang na-print, ha? Dito nyo ilagay. Huwag nyo nalagyan pangalan nyo. Ilagay nyo monthly. Huwag yung weekly, monthly. Okay, monthly. O. Huwag nyo nalagyan ng pangalan nyo. Yung monthly na lang. Ay, teka. Ano bang gusto nyo? Yung total amount na naibigay nyo? Yung good for 1 year? Yun na lang siguro, no? Tama ba ako? O, tama. Ha? Para hindi naman, no? Pero kung gusto nyo ng monthly, lagay nyo. Monthly. Pero kung gusto nyo ng, ng yearly, ilagay nyo yung buo. Ilagay mo, halimbawa, 120,000 for 1 year. Okay? Yun po yan. Sige. Oh. Bigyan nyo si Ate Charlotte nyo. Meron ka naman? Oy, walang kopyahan, ha? Ha? Oh, sige. Huwag kayong mangopya. Mag-pray muna tayo. Pray. Let's pray. Dear Father, we thank you so much sa mga paalaala niyo sa amin. And today, we are going to give our first fruit commitments to you. Father, guide us. Bless your people. At harinawa, wholeheartedly, we could be able to contribute the oblations, the contributions, the offerings for your glory, O Father, na magagamit sa mga ministries. In the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Okay.